Give Him praise, mga kaigsunan. Lord, halaygon ka sa walay katapusan ning takna karon. Walay sama kanimo. Lord, as we give you praise, as we give you glory, we thank you, Lord, for Ruach HaKodesh. Lord, sama sa prayer ni Haring David. After he have recognized, Lord, sa iyang sala, kasala siya panapaw, murder. Lord, siya nag-ampo sa Psalms 51. Search me, O Lord, and know my heart. Try me and see if there any wicked way in me, and cleanse me from my own, all my sins. Lord, salamat ng takna karon. Ay mong pulong buhi, Lord. Amen. Salamat, dalaygon ka. Hallelujah. Thank you. Through your Son, Yeshua, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atong atagang masipang pakpak si Lord ning kabuntagon karon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yung nasa pika, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Once again, mga kaigsunan, makapanglingkod ta. Usab, nagrasyahan na punta ning kabuntagon. Ina nagrasyahan. Nakaluyan. Busay ang pulong na gayon, praise the Lord for His mercy endureth forever, even to 1,000 generation, mga kaigsunan. This was the words na gihatag ni Lord kang King Jehoshaphat noon while they were really in trouble. Grabe ang iyang kahadlok, mga kaigsunan, because their enemies were surrounding them apan ang gitudlo ni Lord sa iya. Mga kaigsunan, gitudluan siya. Just say, praise the Lord for His mercy endureth forever. Ingana lang, no? Simple lang kayo. Ingon lang og praise the Lord for His mercy endureth forever. Busa kung natas panahon sa mga problema, mga kaigsunan, sa panahon sa tawag natong mga attacks sa yawa, all you have to do is praise the name of Yeshua. Amen ba? Kabalo mo, mga kaigsunan, na kanindang 5 minutes after na makamatata, importante di kayo ni sa tuwa, no? Ano bitang bag-og yutang mata? Ang kadaghanan man ko sa atua, sa diyang bag-o patang mata, kung sa may unahon? Kung sa unahon na to? Ha? Ang cellphone. Na-charge ba? Nabay nag-message, nabay nag-text. Muna'y kadaghanan, mga kaigsunan, apan dunay ilang gibuhat na pagtuon. Na importante ang first 5 minutes sa tuang pagbangon diay. Busa, sugdan yun nato, pagbangon nato, mga kaigsunan, sugdan nato diretso o pagdahig ngadto sa Ginoo. Because that first 5 minutes sa atong pagmata, mao po na makatabang kanato, mga kaigsunan, kung unsa ang ato ang mindset for the whole day. Just imagine, pagmata nimo, sugdan nimo dayon og pasalamat ngadto sa Ginoo. Pag-worship sa Ginoo. Pagdaig kaniya, mga kaigsunan. Di ba nindot kay na to start our day atong gisugdan sa pagpasalamat? Amen? Busa ni kabuntagon karon, adto ta, mga kaigsunan, sa Book of Philippians. Tun-an nato ni kay nindot kay ni siya, mga kaigsunan, bantog na di ay, na si Paul, pidagi sa kinabuhi ni Paul, mga kaigsunan, gitudluan siya ni Lord kung unsa ka-importante ang paglipay, mga kaigsunan. The same thing sa pagmata nato sa Diyos buntag, unaw nato si Lord, then we have to rejoice. Kaya ningon sa din sa Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Ngayon din ha. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Once galing ibalik-balik na, mga kaigsunan, sa pagsulat, doon na dakong kabukaton. O sa Bisaya pa, kung sa gingon diha, paglipay diha sa Ginoo, sa kanunay. Ako magasulti kaninyo
paglipay. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious for anything. Hapit na muabot si Lord, ug ayaw na mo kaguol og mga butang. Sa inan kano, katong pagsulat ni Paul niya ni, kano sa apa ni mga kaigsunan, nagsulat naman galing siya na hapit na mubalik si Lord. Labi na sa atuang mga kapanahunan karon. Ningon siya din, do not be anxious about anything. Ayaw na mo kaguol sa mga butang ni aning kalibutan na. Ningon siya din, by prayer, ningon siya din, do not be anxious about anything, but in every situation, sa tanan na mga sitwasyon, kung asa man tama kaigsunan, ingon siya, by prayer and petition ninyong buhaton, pag-ampo o magpatiniwala, with thanksgiving, present your requests to God Almighty. And the peace of God Almighty, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Yeshua. Remember, mga kaigsunan, na gisulat ni Paul while he was in prison. Ngayon panahon na si Paul ana sa prisuhan. Kung ang tao na sa prisuhan, dili lalim ang kahimtang, mga kaigsunan. Di ba katong na-involve sa pugo. Pirmiro kato sila katawa pa. Para sa diyang gisulod na sila dito sa city jail na gyud. City jail. Lahi na ang istorya. Okay lang itong nasa under sa Senate na gikuan sila. Giyon sa term anang preso sila dito. Una ba sila sa kapulisan, apan sa diyang musulod na ang tao, sa gitawag nato og city jail, lahi na. Kaya di na nawa na special treatment diya makaigsunan. No, sa usa ka higdaanan maglinya daw abto na pulo. No, walay ang arte-arte dito di na magsilbi. Mga kaigsunan. Apan yan ang sitwasyon na, the same thing with Paul. He was in prison, but he was able to wrote a letter to the Philippi to rejoice in the Lord. Amen? Say kita, walang tayo, Lord, wa na rejoicing. Maputlan og tubig, wa na rejoicing. Maputlan og kurente, wa na rejoicing. Gabi mga kaigsunan. Abi na mo way kurente kay tibuok. Kaming duang sister Dote, grabe akong singot to. Mata na ako ganyan buntag. Ang di ay, tingala ko paglili na ako ng CJ na may suga, pero buntag na. Plus size na, pero grabing singot mga kaigsunan. Ang naitabo dahil ni kuan ang breaker. Sana ni sabad ni release. Sa na kag nagbuntag na kaigsunan. Muna importante giday ang kahibalo. No? Kung wa ka kahibalo na aday kurente, ni agwanta min duha. Nagbuntag. Yung sa sako, wag gid nimo tanawa na wa bay kurente. Hanaw ko ba kaya binako kuan lang kaning solar niya katulgon po kay ko pero ni agwanta. Hanto nagbuntag dagko kay singot. Ngana kay importante ang kahibalo. Kahibalo ta ba kung unsa ato ang sitwasyon diha sa Ginoo. Busa kani mga kaigsunan, Philippians chapter 4 verse 4 to 7, Paul writes to the church of Philippi while under house arrest in Rome. Preso siya. House arrest, mga kaigsunan. While waiting for his, unsa? Trial. Mato pa sa tradisyon na actually wala magyud nila mabasa sulat sa kasulatan kung unsa paagi si Paul namatay sa Rome. Apan mato pa sa tradisyon na si Paul the Apostle was beheaded, mga kaigsunan, giputlan og ulo uban sa mga believers dito sa Rome. Nga na ang iyang giagihan. Apan tiniwala niya, balo na siya. When he went to Rome, he knew, mga kaigsunan, na mao na tong katapusan sa iyang mga kapanahunan. Kay ang pressure sa gitawag nato
persecution sa mga believers at that time, grabe na. Kay pangbahog na ang mga believers, pakaon na sa leon, daoban na nabuhi, bangkaon, panaon mga kaigsunan, ibahog sa mga mangtas sa mga mananap. So grabe ang iyang pressure. The reason why ako ning ginahatag, aron masabtan nato na in the midst of our circumstances, in the midst of our tribulation, dapat may baluta maglipay. Ina maglipay. So ato nakita diri mga kaigsunan, despite his challenging circumstances, Paul speaks of joy, speaks about gentleness, peace that come from deep trust in the Lord. Kay kaning kalipay nagisgutan ni Paul diri. Mao ning kalipay mga kaigsunan na wala mabase sa mga butang nianing kalibutana. Remember that. No, kay kita usay malipay ta bagong auto, bagong sakyanan, bagong sanina, bagong cellphone, lipay kay ta. Apan kaning kalipay na ginahisgutan ni Paul, lahi ni ang pundasyon ni aning mga kaigsunan is having a right relationship with the Lord. Lahi ang kalipay na naibalo ka na anaakas kabubuton sa Ginoo. Kanina kalipay wala magbase sa pabor na ginahatag sa tao nimo o sa paglantaw sa tao nimo. Ang imong kalipay na base, na pundar diha sa imong personal na relasyon sa Ginoo. Amen. So tiniwala na the peace that come from a deep trust in the Lord. Mauni kalipay na atong gipangita na kalinaw. Kaning kalinaw na resulta sa ato ang relasyon sa Ginoo. Mga kaigsunan, lahom na relasyon sa Ginoo. Kay kung doon natin relasyon sa Ginoo na lahom mga kaigsunan, walay sapayan kung unsa may atong giatubang. Kay nanuman, ang kalipay na naa sa atua kanang kalinaw anaa sulod kanato. O dili gikan sa gawas, mga kaigsunan, mga butang na ning kalibutana. Ato nakita na kini na kasulatan nagatawag kanato, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, na mga tao na dunay saktong relasyon sa Ginoo, doon na sila'y kalinaw o kalipay, regardless of what we may face. Ato na dapat timan-an mga kaigsunan, na dapat atong kalipay na base gayud sa atong relasyon diha sa Ginoo. Kay kung nabase sa atong relasyon sa Ginoo, di na mawala. Kung nabase ang imong kalipay sa sakyanan, o sa imong napalit na motor, kung palit na motor, asa isulod ang motor? Sala. So na dito sala. Taod-taod sige washing. Taod-taod sige washing. Sulod sala mga kaigsunan. Ang bana na mo tulak, suguon pa yung asawa kay isulod yun ang kwan. Bisag naihagdanan, isakag na taga hapon. Mga kaigsunan. Pero maabtag, tulo ka bulan, ang saman? Wala na, dito nas ubos. Unya, napula na ang iyang ligid, ilisag nipis. Napula na po, ilisa na po gamay na baga. Napula na po, ilisan og sticker. Mga kaigsunan, ilisan ng nobila. Ilisan og grip, clutch. Unsa pa ba? Ilisan color. Tanan na lang ilisan. Huwag nag-asimbol og bagong motor. Anak ta. Mga kaigsunan. Anak ta. Parang hilig sa pangukay. Magsinikuhay. Nawala ang pagka-believer. No? Sinikuhay, mga kaigsunan, sinikuhay. Umana palit, mga kaigsunan, dalig-dalig bayad pag uli sa balay. Usala na'y kabukto ng maigo. Lawas. Hinayag mahay-mahay na dayon. Ano, gipalit. Nanto alang-alang na inilugay ko mo. Wag yun mga kaigsunan. Muna pag uli ninyo unya. Ato ay inyo ang mga sulanan sa inyong sanina tanawa. Pero tindaghana, way gamit. Para sa ako ba, ako sanina, magabalik-balik lang kaningani. Balo mo na sila ni Juan.
Muna ipangitaon na ko anang mga nagtrapo ba kay nami kay sulubon no? Nami kay sulubon. Pero ito mga bag-o mga kaigsunan manimaho madugay maabtag 2 ka tuig manimaho na ok. Ay butang na ng kalibutan na walay katagbawan. Busa mga kaigsunan, remember, joy is a choice. Ang paglipay, ginapili sa tao. Muna ingon ko ganiya sa akong intro, sa first 5 minutes sa imuhang pagmata, rejoice. Pasalamating Ginoo. Kay mo na mo dalani mo mga kaigsunan. Rejoice is a choice, not a circumstances. Dili na tungod dunay circumstansya, mahugno ka. Apan tiliwala sa imong circumstansya, pilion nimo ang paglipay. Busa ingon si Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Pagpili na mga kaigsunan ang paglipay. Ha? Yatagan tas Ginoo sa gahom sa paglipay. Usa gamito nato sa pagpili, usa gamito nato nang maglipay ka. Tiliwala sa sirkumstansya na ato makita sa atong palibot. Kaya na naman, kaya ang paglipay o pagpili sa joy and rejoicing is a choice. Paul calls us to rejoice, not in fleeting worldly things. Dili lagi gibasihan sumala sa mga material na butang na nasa atong palibot, but in the Lord. In the Lord. Rejoice in the Lord. His joy is not rooted in his situation, but in the relationship with Christ Yeshua. Kay once manggod ang ato ang joy, rejoicing, naka-rooted diha sa Ginoo mga kaigsunan, bisag unsa mang sitwasyon lagi moabot sa atong kinabuhi, we will be unshakable. Ing na di matandog. Dili matandog, dili pa gyud sa napayusa na. Di mabalaka, di matandog, di uyog. Mga kaigsunan. Di matarog. Hallelujah. Bisag unsaon tag lamba-lamba siyawa mga kaigsunan. Magpabilin ta na may kalipay kay ato ang gipili. Kay naglipay ta diha sa Ginoo mga kaigsunan. Remember na atong kalipay diha sa Ginoo labaw pani sa atong pagbati. Kay kisa kita usahay maglipay ta sumala sa atong pagbati. Karon lipay ka. Lipay kay ka. Kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Pag abot nimo sa gawas mga kaigsunan, pwede doon ay mga atake diya, di ba? Nakay mong anak, ipsugo nimo papalit dito. So sa hapit na niabot mga kaigsunan, natuali na yabo ang imo ang quick. Pilion nimo, masuko ko o di ba ko masuko? O moingon ba ko, nagdasngag lang ka, bataan na ka, o moingon ko, wa ka maunsa dong? Pwede na, mga kaigsunan. Mas giuna pa nimo ang quick. Kamahal anang quick imong kaysa mayo ka wa ka maunsa. Lahi na mausab ang panagway sa imong anak. Kay pag-abot niya imo na gisighaan nano nagdinasngag. Mga kaigsunan. Di ba? So our joy mga kaigsunan is behind our feelings. Paul joys is deliberate decision to trust in God's Almighty's character. Unsay pasabot sa deliberate? Gituyo. Ing natuyo ang paglipay. Ing natuyo na mga kaigsunan. Gawas na imong gipili, imong yung tuyoon na maglipay ko. Amen? Ha? Doon ay mga baryanon, putlanan na. Ha? Piliyon nga pong maglipay. Amen? Na may wire, sumpay sa silingan ka, Diyot. Diba? Di ba mga kaigsunan? Ha? Kita mo ka na sa una, bitaw. Kaning TV mo sa una, talagsaon na kayo. Labi na nasa mga probinsya. Unya ang night TV, kanang pila-pila na kabukbalay. O mga anak sa silingan, di naman na magdalag silya. Kaya that's jealousy. No?
Mananaw tanan. Kalitag iya po mga kaigsunan na mga bata, lipay na kayong sirahan o kurtina. Sira ng jealousy. May ano, no? Kaigsunan. Pantuliwala ni anak, pilia na maglipay tap kanunay diha sa Ginoo. It is a deliberate decision atong pugson, atong kaugalingon. Muna din ingon si David, bless the Lord, O my soul. Gisugo niya ang iyahang lawas. Kaya kini atong lawas, gusto gini maghigda-higda, gusto gini hayahay sa kanunay. Kung imo una-una, gibasihan imo, imo pagpangalagad sa Ginoo sa mga butang na imong nadawat, nagkamali ka. Mga kaisunan. You are wrong. Kaya na naman, kaya atong relasyon sa Ginoo, wa magbase ni sa mga butang na atong nadawat na ning kalibutan na apat atong kalipay naga-determine kani sa atong relasyon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Remember, ingon na scripture, without holiness, no one can see the Lord. Unsa po ingon niya? Mga kaigsunan, it is your sin that separates you from your Lord Almighty. Unsa po ingon niya? There is no peace, says the Lord, to the wicked. Wa gyud kalinaw sa tao na puyo diha sa pagpakasala. When we anchor our joy in God Almighty, rather than the circumstances, we are in top, deep well contentment that can withstand life's storm. Kung ang atoa daw kinabuhi sama sa dakong barko na dunay angkla, na angkla sa batong bantilis na mao si Yeshua HaMashiach. Bisan pa unsa na mga sirkumstansya maabot kanato mga kaigsunan, ang pagkakuntinto sa kinabuhi mo'y magairal. Hallelujah, amen. Gapon tanaw ko sa bagong buhay, nangukay. Daram na sa tuwa, mga kaigsunan. Kung ikaw pa social ka, kaya di ka musulog ukay, ay gusto gini mo brand new, kunya singot-singot ka ng mga brand new, mangod ka ng mga branded na sa mga tag-3,000 na mga sanina. Na dito sa ukay, anak, kung may ka mangukay, dara na tag-30, 50. Diba? Kabo, wa man mo kabalon, siya akong isulob. Diba? Si Sister Inday, hatag mo na sa kukukay. Anong ginagamit uban sa TV? Di ka man na ka Sister Inday. Kinukay na mga kaisunan nila ni Brad. Nonoy. Di mo ko pwede mo hindi mo sulob. Kinsa man ay balo diyan nag-live ko. Nagbitay diyan na ukay-ukay. Sulti ko. Ang mga kaisunan. Yan karon nagdaghan ng gawas sa mga piki na mga branded. Ilad na po ka kay nag-like ka sa marketplace. Di ba? So atong kalipay mga kaigsunan, wala magtangag sa mga butang na kalibutan na apan diha nakaangkla kang Yeshua HaMashiach. Na naghatag ka natong kalipay kung pagkakuntinto mga kaigsunan. Because joy is a choice we make daily. Adlaw-adlaw na. Ang pagpilis kalipay, adlaw-adlaw. Oras-oras. Kay pwede. Muna kadaganan mitaw na pangalan sa bagyo, pangalan sa babae. Bantay mo, anak. Halos tanan pangalan sa bagyo, pangalan sa babae. Kaya na naman. Anak-anak naman kisunan. Tinuod na doon na ikuan, basahon nila, pero tingala sila na, primero kuan pa, kanang di pa bagyo. Low pressure. Taon-taon di kalit nag full typhoon. Pag landfall, nawala na po. Mga kaisunan. Kay pwede ka ron. Pero unya, away mo, mister. Kita mo itong ibuhat ni John og ni Juan, itong bagyo na, kita mo, kasi nakakita na, itong bagyo na gibuhat sa una ni R.A. Si Sir Inday o itong Yolanda, di ba? Oh.
Brad John, no? Digdigan. Mauna makaisunan na bantayan nato ni ato ang kasing-kasing. Ganado kay takaron. Praise the Lord. Hallelujah. Unyang hapon makaisunan na po, init kay tong ulo. Pero pilion nato ang pag-rejoice. Remind yourself, Lord, I will rejoice. Maglipay ko tiniwala sa mga sitwasyon sa ako ang kinabuhi. So, akto makita, joy is a choice we make daily, rooted in the knowledge of the Lord Almighty's goodness and sovereignty. Ha? Atong kalipay kay nakasabot ta. Nakita nato ang karakter, nakita nato ang gitawag nato og kung kinsa si Lord, mga kaigsunan. Attributes of the Lord. Di ba ako na gina-share dito sa every morning, no? Kung unsay kinaya og attributes ni Lord, importante na mga kaigsunan na masayran nato. Ang pangutana karon, mo ni. Nano si Paul iya man yung gi-emphasize nang siya rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Nano man mga kaigsunan, kabalo mo nano? Ingana ka bright si Lord. Ingana ka siya ka all-knowing. Kay naibalo si Lord mga kaigsunan, nadakog epekto sa usa ka lawas sa tao, kadisayang siya naa nagpailalom sa gitawag natong anxiety and depression. Kay unsa may kwan sa rejoicing, depression, anxiety, unsa ba? Ha? Nano ingana man makaigsunan. You know why? Doon ay pagtuon tunan aron makabalutan tanan na every time day na anatas kaguol ug anatas kalipay, dakog epekto sa ato ang lawas. Ha? Bisan pag unsa kadagang herbal ang mong giinom, mas muiral ang imong emosyon, mga kaigsunan. Busa na ingon din depression and anxiety affects both the brain and the body, impacting various system, interconnected ways. Sadang ang tao matake sa problema, anxiety and everything, sumpay-sumpay na maigo ang ato ang parte sa atong lawas, mga kaigsunan. Doon ay mga pila ka mga butang na kung isgutan din ni Nano si Paul, nag-ingon rejoice, again I say rejoice. Kaya nasabtan mga kaigsunan, dadako kay epekto sa atong pangisip ug sa atong mga panglawas. Una sa tanan, it will affect our brain. Kung nata sa problema, nata sa kahadlok, anxiety, depression, it will affect our brain. Increase activity during stress. Sadang ang tao nasa stress, sabi aton, no? Mausab ang pamatasan. Mausab ang emosyon. Patakal ang desisyon. Irritable. Dali masuko. Oh, kanang natas ako, no? Dali kay ta mga suko. O kadaghanan sa ato ang desisyon, palpak. Because our brain is affected when we are in depression. That's why ingon si Paul, rejoice. Again, I say, rejoice. Maunay antidote, tambal, mga kaigsunan sa depression, rejoicing in the Lord. Deliberate choosing to rejoice in the Lord, mga kaigsunan. Heightening emotional responses and sensitivity. Reduced activity here can affect decision-making and planning, impulse control. Una, itawag na siya prefrontal cortex sa parte sa brain sa tao na mausab ang ato mga desisyon. Impulsive kay ta. Kano sa mga kamusulti sa imong asawa na magbulag ta, panahon na naamos away. Ha? Tama ba ko? Kanang naglabing-labing mo diya sa katre. Unya, mayo ba kasi mo ba na, hawa, magbuwag na ta. Musulti ka na? Dili, mga kaigsunan.
Kay kaning problema, di nimo madala sa imuhang pagpili sa pag-rejoice, it will affect your brain. Mato pa, often shrinks in size with chronic stress. Mugamay pag yun ang utok. Ah, nakas depression o anxiety ang imo utok mugamay. Bantog lang imo agtang mo kunot. Oh? Tama kay sunan? Leading to memory and concentration issues. Dagang kay mong issues sa imong hunahuna. Anong depression mo mga kaigsunan ng anxiety. Kato mitang nahitabo, 30 ka tuig, manggawas. 20 ka tuig na nahitabo, balik sa imong utok. Una ito si Lord, inatagan tayo niya kagawasan. Sa atong unahuna, kaya born again ka, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ is a new creation, all things have passed away, behold, things are becoming new. Mga kaisunan. From the brain, our nervous system will be affected. Depression and anxiety often keep the sympathetic nervous system, fight or flight response, in high alert, leading to tension, irritability. No? Sa kung yung ganiha, pwede ka na may mong irritable. Kaya ang imong nervous system. Marami daw naas depression, ka nasuko kayo dahil, no? Asa to siya. Human mga kaigsunan na nasuko ka, unsa man. Tingala ka na, ikapoy kay ka, huwakag ng labag, straight tulog ka adlaw. Bigda lang ka, anak, tulog. Tao na itong kasing-kasing, unsay maapektahan sa dandunay anxiety, depression. Can increase heart rate and blood pressure. Kani klaro man gini. O kanang natas kasuko, anxiety, depression, taas kaya ito ang BP. Sakit ang tangkugo. Sakit ang likod. Maghalang-halang na din ang likod mga kaigsunan. Una bisag usawag haplas, di madutlan. Kaya ang problema naa sa sulod. Naa dire. Kung mahaplasan ng unta ng autok nato, resulta ni, mga kaigsunan. While depression is linked to higher risk of cardiovascular problem over time. Apektuhan ang atong kasing-kasing. Muna daghan na maatake sa kasing-kasing sa unsang panahon. Sa panahon na sila sa depression o anxiety. Mga kaigsunan. Manghugot ang mga ugat. No? Bisaya, no? Muhugot ang ugat, mga kaigsunan. Tungod sa kasuko, nabugto. Muna nabugto, mga kaigsunan. Kaya na naman, di na maako sa iyahang vein. Kaya nag-overflow ang dagan sa dugo. Kaya grabis kasuko, mga kaigsunan. Sa inang kagana na ang musulod launta, pila lang ka ml. Grabe imong kasuko. Bay galon-galon na. Mga kaigsunan, muhubag na ang imuhang unsa? Imuhang vein. Mga kaigsunan. May sound eh. Okay. Tanaw na to. From heart, tanaw na to ang ato ang digestive system. Kanya tuntian ba? Kung kanang panahon na nata sa mga problema, anxiety, depression. Una sa butang na ako manotice, magkalibanga kakalit. Nay naningil! Nanay naningil! Kaming ang kapaningil. Kajot lang ako sa nito bago na. Hello. CJ. Okay.
digestive system, mga kaigsunan. Anxiety and depression can disrupt digestion. Duha day ka klase ni. Kung ana ka sa depression o anxiety, number 1, magkalibanga ka. No? Pero naay kaduha sis, di po ka kalibang. Muna yung kanang, dili ko anak. Wala lagi ka makalibanga, pero tublon na pod ka. Abi na una ka, kuha na ka daw, nakalusot ka. Di ko ana, wala ko ana. Wala, balik taron. No? Mau na gisulti. Research ni. Di lang niya ako istorya. Tinuod ni. Mga kaigsunan. Ha? Lipong-lipong. Apil ni. Muna usay mo kag lipong mangkoy. Lang-alang na inaningil. Ha? Lipong yung ka. Kabalo makagawa pa kay kabayad. Lipong yung tao. Depressed na po ka. Atakiho na po ka. Irritable bowel syndrome, muna yung tawag ganyan, kalibanga. Kanina yung ano, kalibanga, pwede din itawag ng irritable. Kung saan na irritable ka ng, ano ba? No, ka ng, ha? Wala ka saktong, kuwan ba? Ha? Ang pinakalisod kayo na di mapunggan ka na. Labi nang disakay kag bus. Ha? Wa na kay control sa imuhang kalibang. Kaya pwede man nato makontrol. Kapit na, daliya. Diba? Pero wa na kay control, na kay depressed kay sa anxiety ka. Gamay lang ni mong utot, abi na mong utot lang. Tinoon na, katawa mo. Tinoon na, pagtindog ni mo makaigsunan, binla ng mantika. O na ha, usay ayaw pasingin li mong gikaon. Saan mo nang kaon na sister, oy, makalibanga mata. Tanawa sa pasigdagan ka gihuna-una. Resulta. O tanaw nato sa ato ang unsay epekto. Muna si Paul nagbalik-balik yun, rejoice again, I say rejoice. Kaya na naman, apektado day ang ato ang muscles. Ang tension and stress can cause muscle tightness and soreness. Maring ka na, wala man kung mag-exercise, manghuot man, pamaol man. Ha? Bantay man, pamaulan, kay gahapon na kunahuna ka kung sa kadaghang baryanon. Huwa kang ni backlight, napulo ka kilometro. Oh, napaghigda ni mo mga kaigsunan, nanakit ang imong lawas. Sakit ba kung mga lawas mo kung nagbaklay? Kay grabe ang imong unahuna. Ha? Manakit, bato pa din, manakit daw ang liog, ang abaga, pati likod. Muna bisag unsa og haplas. Sige na, makaigsunan. Maurot na lang sa kabutilya. Muna rejoice. Ina rejoice. Ha? O danita sa sleep regulation. Both condition can cause sleep disturbance. Ang tao na napuno sa problema na di balo mo pili na mag-rejoice sa Ginoo. Ang iyang tulog disturbo. Di ka tulog. Muna ka nakoy sana di ka insomnia. Kanang ka insomnia dagang nagihuna-huna. Mga kaigsunan. Dili relax sa imong brain. Kay wa ka na sayod na di paglipay sa Ginoo. Makaangkot ta kagawasan mga kaigsunan. Amen? So tingala ka na wa kay tulog. Ha? Pero lahi po nandiri ha. Basig na magduka-duka, lahi po na. Yawa na mga kaigsunan.
Matingala man ka na pag-abot dili, may kalit lang. Pero pasuruya. Pasuruya. So, kinalambalon tambasa. Difficulty falling asleep or waking up frequently. Lisod, di katulog. Ang kulang sa katulog, mga kaigsunan, ng mga symptoms, creating a cycle that affects cognitive and physical functioning. Mapiktuhan gyud ang atuang physical health. Sadang kita, di balo mo pili na piliun ang paglipay, mga kaigsunan. Dinita sa reproductive system, apektado din hormonal imbalance. Uy, kalit na ka suko. Mato pa din hormonal imbalance. Chronic stress disrupts hormone regulation, which can affect, para sa mga babae, makaapekto ni sa inong gitawag monthly visitor, kanang regla. Kung ang tao daw puno, ang babae puno sa anxiety and depression, dili na mag-usap-usap ang iyang regla, mga kaigsunan. Sa ato pa, di na masabtan. Mo na. Causing irregular and periods of worsening and premature symptoms. Sexual dysfunction, depression of anxiety often decrease. Libido can lead to, para po nis mga laki. Sabi na sa mga minyo. Kanadeng para sa lalaki kung puno kay kag depression, ang imong manoy, di na mo. Ay pasangin liang. Katawa mo. Tinon Ay pasangin li ang taas og sugar. Apil na. Pero pwede di ay dire. Labing-labing mo misis. Kusgakos. Kung ganana po ka. Taon-taon nakahunaw na ka na ugma dako kay baryanon. Dako kay baryanon. Mawad na og gana. Mga dala pag yung hungong misis, nag-order ba ko bakong TV gahapon? Na! I-deliver ugma. Samot. Mga kaigsunan. Mauna ingana atong lawas. Bantayan nato ni. Dapat mag-rejoice ta permi diha sa Ginoo. Amen? Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Amen? Ang sunod mga kaigsunan, appetite and weight. Apektado po din ato ang kaon. Ang uban daw, mato pa din mausap ang iyang kinaiya sa pagkaon. Mawad agana. Lead to decrease in appetite. Di naman kaganang kaon. Kamura diha, hunaw na kas utang. Wow na tamak. Kamulang. Muna na mong kaon. What ang tagana? Sis, wala mawad ang tagana. Pero duha gihapon. Ang usan nga ganado ka mukaon. Labi na sa kanang gitawag carbohydrates. Tinapay, pasta. Mungkin ay mo hilig, pasta. Pan. Sa pa ba? Mga kaigsunan? Muna matingala. Dagang problema pero perting tambukan na bukman si ikon. Nadagan mo itang barya nun perting bang lingin naglawas. Duha di ay. Ang uban mawad agana. Ang uban ganado gana mukaon. Labi na og
kanang gitawag nato particularly for carbohydrates and sugary. Kanang tamis-tamison ng mga pagkaon. Sa mga tamis ron. Naibag ko ron, gawas halo-halo. Ay, sa? Ha? Ang mga iced tea, mga ana, mga manlutaw nung wag ka ng bulaw. Di ba? Sana? Milk tea. Munang kusog kay ka na negosyo karon. Ang milk tea, tanawa. Kaya naman, daghan tao depressed. Mga kaisunan. Abi lang nato na maulan na, dili day atake na sa yawa, sa lawas sa tao. Busa magbantay ta kanunay. Rejoice always, again I say rejoice. Amen? Adto ta sa panit. Apektado di ato mga panit ano yung buhok. Sis. Kung naata sa depression o anxiety ang atong buhok o pamanit, maapektuhan. Busa bisog saon nimo gaplas. Kung wa nimo madil ang sa sulod. Dili gina. Gusto ka mapaputi gyud. Ha? Wala makaigsunan. Ano man? Skin condition. Stress and anxiety can exacerbate skin condition like acne. Kana ding bugas-bugason ang tao, pwede focus na siya sa dagan sa kinhunaw-na. Labi na kana pong kaspahon. Tinod na mo, kung gi-research ni mga kaisunan. Dili na istorya ako din eh. Gi-research ni. Nakana ding daghan kang gihuna-huna, manggawas ang kaspa. Acne. Unsa pa? Daghan. Kadjot lang sa ganyan si panawag ni ba? Hello. Okay. Si Jay. Doy tanaw na dito, Debbie. Okay. So it will affect our skin and hair, mga kaisunan. Maapektuhan daw. Natungod niya ni, ang kadaghanan niya ni, ang cost niya ni para sa mga lalaki, maupaw. Maupaw. Mga kaisunan. Dili kay sikag pangalot, dili. Pangalot ka sa dagang baryanon. Dili kung dili makaigsunan because ang ato ang lawas napiktuhan kaayo makaigsunan. Nasabta nato. Bosa ginatudluan kita sa Ginoo perme. Ingon si Paul, rejoice again I say rejoice. Perting daghana ani makaigsunan, no? Perting daghana maabtan taon niyang hapon ani. Dila na ko paabton niyang hapon kay naa si Sister Dottie. Ako siyang ginaingnan kanunay. Utana mo sa iya matulog siya. Kugwapaha, oy, natulog. Unsa na lang ka kung nagmata. Mga Brad, tanaw ni mo misis. Tanaw ni mo sa misis pulting, gwapaha, oh. Unsaon na lang ka kung nagmata. Praise the Lord. Amen? Ito nang hatakang masipang pakpak si Lord. Sometimes tardoti mo ani diri ning kabuntagon karon. So, atong pilion good ang paglipay sa kanunay. Amen ba? Choose to rejoice. Mo na sikreto diya makaigsunan. Unsa mang sitwasyon ato ang giatubang, unsa may mga problema natong giatubang, we have to choose daily rejoicing in the Lord. Amen. Praise the Lord Almighty, for His mercy endureth forever, even to 1,000 generations. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. Saan na oras? 11. So, naapakoy time. Happy Sabbath Day. Maayong buntag kaniyong tanan. Kamusta man ang kinabuhi na Kristohanon? Or, dili na lang ng Kristohanon. Kamusta man ang kinabuhi sa mga buhi? Okay. Daghan kaayo
nga mga tao nga naglakaw dili sa kalibutanan ni patay. Pero ikaw buhi, palakpakan. Praise the Lord. Ngano nabuhi gani ka mga higala? Ha? Ngano nabuhi gani ka? Okay, ang pinaka-simple na answer is nabanhaw ko uban kay Yeshua. Amen. Di ba nabanhaw ka? Tagay ko verse anak kuya. You know, I'd like you to be excited sa kaning word resurrection, nabanhaw, unsa pag yun. I want you to just enjoy yourself because you know, grabe kaayo ang pwedeng mga milagro gyud nga kana ganing ma-surprise ka nga ang milagro una sa tanan ang imong gugma kay Yeshua. Dili ka ka-dare nga imo siyang i-disappoint, dili ka ka-dare nga dili nimo siya una-hunaan kanunay. Kana-kinanan gini mo siya una-hunaon ba nga na-appeal siya sa imong life kanunay sa imong kinabuhi. Amen. Na ba nakabutang please pagtagaid ako. You were nabanhaw ka uban. You were nabanhaw ka uban. Reason with him or you raise with him. Something like that. Na nabanhaw ka uban niya. No? Nabanhaw ka uban niya. O gilubong uban ka niya. Okay? So, now I'd like you to understand. Kano sa amang ka nabanhaw uban niya? O kano sa amang kagilubong? Okay? Palihog daw kunog tan-aw ana mga higala. So in other words, atong nahisgutan last Saturday about ang tawag gini. Nana Kuya June ang verse. Raised with him. You were raised with him. Dili na banhaw ka murag nana sa Galatians. Okay, tagaid akong verse. Nabasahan na ninyo na nabanhaw mo with him. You were raised with him. Now remember, he was raised. Palakpakan. Nabanhaw siya. Amen. On the third day. Okay? Tagaid akong verse. Nabanhaw ta with him. And then, listen, the reason why nga gusto nako ni nga inyuha gid ning kada ganing naana sa iyong system ba? Naana sa iyong system, naana sa iyong mga kaugatan. Okay? You were buried along with him. Oh, gilubong ka uban with him. Hallelujah. With him in immersion. Pasabot ana every time nga immerse ka sa tubig, kada ganing na ay mabaptize, baptism sa tubig, i-immerse ka. Ang baptism man gud sa Bible is immersion. Kana ganing gilunod ka. So ang representation ana every time na ay baptism is gilubong ka. Okay, gilubong ka. Through which you were also raised with him by trusting in working of Almighty who raised him from the dead. Palakpakan. So ikaw, I'd like you to acknowledge nga ikaw patay ka sa una. And dapat mausab na imong i-re-echo sa imuhang mga friends. Ngano gani ang tao na matay? Ha? Ngano gani ang tao na matay? Ha? Yes, didto namatay sa Garden of Eden. Ngano ganing namatay? Because we were separated after he ate the fruit of the tree. That was the beginning of the history. Nga nganong ikaw namatay. Dili man gud nimo ma-appreciate nga hunahon na ug dili nimo ma-appreciate ang redemptive plan ni Ama hanto dili ta mo balik sa beginning. Are you listening? Are you following? Okay? So ikaw namatay ug nahimulag. Ang meaning sa nahimulag is S-I-N, sala. So in other words, you need to let your friend understand
that siya patay. And the moment ay ang status quo magpabilin nga siya patay, whether you like it or not, kung mamatay na siya physically, mubulag na iyang lawas ug espiritu sa iyahang lawas ug ilubong siya balik sa ang lawas ug ang espiritu kalag mubuwag ug para pagahukman, musugot siya og dili, diretso gid siya sa impyerno. Sa hell gid siya paingon. Okay? Og makita nato na ang tanang patay, Revelation 20:15, wala gid na, the moment ang tao nga patay pa, wala pa siya nabanhaw. Okay? Daghan buhi nga patay. Pwede ikaw nagtanaw karon higala, buhi ka, but you're dead spiritually. Now when imong espiritu, imong kalag mo buwag na sa imong lawas kana ganing mamatay na tungod sa sickness or accident, whether you like it or not, you will be thrown into the lake of fire because your name has not been written in the book of life. And if anyone who was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Naay panahon nga itambog ka sa linaw nga kalayo, kay nganuman wala ka na matay. Nganong itambog man ang usa ka tawo nga wala na hisulat? Unsaon man yung pag-identify nga ang tao wala na hisulat sa libro nga sa kinabuhi? How would you identify that somebody that his name has not been written in the book of life? Ha? Yes, nahimulag siya, na patay siya, tungod kay patay siya. So, tungod kay patay siya, you tell him why, nganong dili man siya mas makasulod, o dili man siya masulat sa libro sa kinabuhi. Why? Ha? Yes, tungod kay wala niya, gidawat si Yeshua sa iyahang kasing-kasing. Nga atong nabasa ganina, that you were raised with Him. Anybody, kani man good, dili man good ta pwede nga sakay-sakay lang at dawat-dawat. You need to understand. Okay? So ang tao, buhi, pero patay, nga dili gali siya mabanhaw, dili gali siya mabanhaw uban kay Kristo, kung mamatay na siya physically, o iyang spiritu mubuwag sa iyang lawas, diretso gid na ilabay sa linaw nga kalayo. Because ang iyang pangalan wala na isulat. So therefore, ang tanan di ay nga wala na kay Yeshua, nga wala ka kasabot, walay kaluwasan maabot nimo, so therefore, pwede ra ka nga itambog later on when ikaw mamatay ka physically. Okay? Maayong buntag sa mga buhi. Amen? Palakpakan! Now, klaro ka itong gibasa ganina that if we believe that the Father raised Him from the dead, atong basahon ang Romans 8, kuya. Romans 8, nga, dili Romans 8, Philippians, wala ko kabalo asa na. If you believe in your heart and confess it in your mouth that Almighty raised Yeshua from the dead, you will be saved. Romans 10 verse 9. Romans 10, tanawa daw, okay? Kani, if you do not understand, crucial kaayo ang tao ani. Now remember, that speaks about salvation. Ing na kaluwasan. Klaro kaayo ha? For if you confess with your mouth that Yeshua is Lord and believe in your heart that Almighty raised Him from the dead, you will be saved. Unsa may opposite ana na verse? Unsa may opposite ana? Kana na statement. Kanilang na simple. Kung wala ka kasabot that Yeshua nga imong Lord
wala nimo siya gi-confess o wala ka nituo sa imong kasing-kasing nga tinuod nga pagsabot, that Almighty na gibanhaw niya sa Yeshua gikan sa patay, walay kaluwasan maangkon nimo. Ana na, actually, simple as that. Now karon, asa gibanhaw sa Yeshua gikan sa patay? Asa siya gibanhaw? Ha? Yes. You need to let them understand that Yeshua raised him from hell. Dili sa lubnganan. Pero dili pwede nga dili siya kasabot. Nganuman, aron atong ma-emphasize kung giunsa niya pagbayad sa imo o sa atong sala nga ikaw di ay ang imong status quo papaimpyernuhay na di ay ka, mauning nahitabo nga niadto siya sa hell para ikaw dili na maimpyerno. Kay kung ang imuhang pagdawat ni Yeshua nga igo orang ka ni tuo para ikaw makaluy-an, ladies and gentlemen, ug daghan ra ba kaayo mga higala, hallelujah, nga nagtuo ni Yeshua, pero wala sila kasabot about sa resurrection power. Resurrection power should be taught. And that's the reason why you need to be a disciple of Yeshua para makasabot ta unsay proseso sa kingdom. Kay usali sa mga ato ang sabton nga ato ang tun-an. And I believe ikaw nakadungog na ka sa ato ang pagtudlo diri sa knowing oneself. And I want you to re-echo nga ang ilang pagtuo ug ang pagdawat dili igo para makaambit og kaluoy og panalangin, dili igo lang nga maayo na lang makaluy-an, but kinahanglan nimo ni sabton tong verse sa Romans 10 verse 9 aron ikaw makabaton og kaluwasan. Dili lang dawat-dawat. So in other words, gaguol ko gunahuna, and no wonder why that Yeshua has not come yet. Because this teaching of Romans 10:8, delikado ni sa mga taong nagtuo kuno ni Yeshua but does not understand and believe in their heart that Yeshua was raised from hell. The reason why that you need to understand this teaching and doctrine para imuhang maampingan imong kaluwasan with fear and trembling. Dili na ka abusado. You cannot work out your salvation with fear and trembling if you do not understand nga kana day ang kamatayo ni Yeshua, nag-antos day siya para sa imuha didto sa hell. And because of that, mao ditong iyahang giba, mao ditong payment nimo para di ka na mo adto. And then the moment imuha nang gituhuan og grateful ka, tan-awa ang imong relationship, dili nakaka-dare nga imuha siyang pakyason sa imong life. Dili ka-dare nga imuha siya i-disappoint sa imong life. Kay gibayaran na ka. Imagine kung akong gituhuan nga niadto siya sa hell, dito siya gibanaw, nagbayad siya sa kuha dito. Mao nang rason sa redemptive plan ni Ama nga iyang ipadala iyang anak kay ikaw ug ako patay di ta nahimulag ta sa presensya ni Almighty. Then ikaw ug ako ang atong status quo is to go to hell. It's no joke. Lake of fire. My goodness, kung ikaw gani gikapoy na kaning kalibutan ni, how much more ang hell? If you're tired with your problem sa imong mga bayronon o sa imuhang love life o whatever unsa na ang imuhang maingon ka unsa man ni oy ka impyerno maning panimalaya ni unsa maning kalibutana oy grabe oy wala gyud alibyo, how much more you will be thrown to hell.
And that's the reason why we need to work out our salvation. And how can you work out with your salvation kung ikaw abusado sa grasya kay gugma man Ginoo, gugma man ang Ginoo, gugma man ang Ginoo. And then what about this kanina verse? If you confess and believe in your heart, palihog daw, ayaw wala sa screen, that Yeshua was raised from the dead, ang opposite, if you will not confess with your mouth that Yeshua is Lord, and believe in your heart that Yeshua, that Almighty Ama raised Yeshua from the dead, again, if you will not confess with your mouth that Yeshua is Lord, and believe not in your heart that that Almighty raised him from the dead, you will not be saved. That is the opposite of this verse. If you will not confess with your mouth that Yeshua is Lord, and believe not in your heart that Almighty Ama raised Yeshua from the dead, you will not be saved. That is the opposite words of this certain verse of Romans 10:9. So kung nakakita gani ka nga ang tao kamatayon na magdali-dali kag Bible study ani. Dili pwede nga miingon lang kag pasailua and then wala siya kasabot. Mauna na. What happened to that? It's okay. Nalipong si Alea. Okay, do something. Taawa daw si Alea, nagkabuhi na pod. Palihog daw. Do something with Alea. Asama nang si ano niya. Wala ka nagkaon? Lipong. May gani, nasalo siya, no? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan sa Yeshua, okay ra? Nasalo si Leah kay is about to fall. Okay? Okay, remember, usa na sa mga rason nga naay mga lipong-lipong because of kani ang kuto-kuto, hugaw ang katukuto, no? So muna karon you do something and pray. Kani kuto-kuto usahay makapalipong sa tua, no? Kani hugaw o gut, okay? Now, so nasabtan mga higala nga kung naay kamatayon, dili igo nga mangayo lang siya pasaylo, giyahang pasayloon, but kinanglan niya sabton nga siya gipakamatyan. Ang tao nga nituo, tanan nituo na si Yeshua namatay. But they don't understand. Now, let me ask you from your heart. Kung wala ni gitudlo ninyo, kasabot mo ani wala. Exactly. Ingon ni Johnny, John, wala gid siya kasabot. Wala nagpasabot nga kamo, mga dautan nga mga tao nga wa kasabot, but Jesus wala lang ta kasabot. Nagatuo ta sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu. Listen everybody. Nagtuo ta sa Anak sa Amahan sa Espiritu, nagtuo ta nga nabanhaw siya ikatulong adlaw ug namatay siya sa Friday ug gilangsang siya, gibunalan siya ug ikatulong nga adlaw namatay and then nabanhaw. But wala ta kasabot. It is more on religious acts. Action lang, but we don't
you don't understand the real meaning and the plan of Ama, the redemptive plan of Ama. Di ba klaro? Gibasa nato ganina sa Galatians, nabanhaw ka uban niya because Almighty raised Him from the dead. Kung dili man gud mo na siya duot nga kana ganing usap-usapon ang pagsabot nga mauday ni ang gihimo ni Ama nga iyang gipadala iyang bugtong anak. So I need to be grateful and love Him with all of my heart so that you will understand and work out your salvation with fear and trembling. And that's the reason why klaro kaayo ang Bible, kuya, nga if you love the Lord, it should be with understanding. Taga-ikod verse, love Him with understanding. Wala lang nahigog matungod kay gipanalanginan ka, nabayaran ang imong mga utang, bla 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 bla, bla 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 bla, na ay kaayuhan ka sa sakit, bla 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 bla, daghan kaayo. But kinahanglan nimo higugmaon si Lord with understanding para naatay utang na loob kung unsay gihimo ni Yeshua didto sa hell. Gibayaran man di ay ka ug ako. Busa kinanglan gyud nako siya i-confess that He is the Lord. Okay, tagai ko verse that love Him with understanding. Amen. So imagine, and no wonder why. Usahay maingon ko, Lord, grabe man gud lately ko, Lord Ama, kanusa man gid mahuman ang kadautan aning kalibutanan ni through sending your son back again, because only the Father knows kanusa niya ipabalik. Buya gusto na ako mubalik na unta siya ikaduha. Pero ako, while waiting, ako nag-prepare ko sa tanan pwedeng mahitabuan ni kalibutanan ni, because no one knows. No one knows kung kanusa siya moabot. Only the Father. But ingon ko, Lord, pasabtero gud ko, kay ingon man gud siya. The reason why nga wala pa na siya moabot, ingon siya, dili daw siya slack sa iyang promise. The reason why wala pa siya naabot, because tagaan niya og chance nga mo repent ang mga tao. Ug usan ni sa mga rason nga dili tanan nga nagtuo kay Yeshua maluwas nga makabaton og kaluwasan. Di ay hadlok. Klaro ba? Love Him with, and you shall love Adonai your God with all your heart, with all your soul, and with all understanding. Dili religious lang ang dating para kaluyan. And that's the reason why you need to listen. Naanay social media ron. Kani akong gina-share namo ni Pastor Bob kanuna, it is more on process para ikaw makasabot. Tagaig panahon nga makasabot ka. Ayaw kaayo tagai og panahon ng imuhang once o imuhang mga activity diri sa kalibutan nga temporary ra na. Daghan kaayo nga nagadaig that they don't understand nga asa man gibanhaw si Yeshua ni Almighty. Asa sa lubnganan. No. From the dead. There are three kinds of death. Spiritual death, physical death, and eternal death. Dili pwede lubnganan because sin is spiritual. Ang imong status, kung wala'y bayad, kung wala nakapasar sa Yeshua, kung wala niya nakapasar, kung wala siya namatay, kay sa Yeshua, pwede ra siya nga dili niya tumanon
I'm telling you, katong Garden of Gethsemane nga nihilak siya, tinuod to, nga hapit na siya mo give up. Ikatulo siya nagbalik-balik kog hangyo sa iyang ama. Pa, wala may imposible di mo pa ba? Ano kinanglan mo magikuan ni mga himulagta, himuon ko ni mong sala? Because he will, mahimo siyang sala. Mao ni iyang dili ganahan sa tanan niyang pagsulay. Himuon siyang sala. Aron siya mamatay. Unsa man klaseng kamatayon iyang giagian? What are those? Spiritually death, physical death, and eternal death. Dinha siya pud gibanhaw. Klaro na ba sa ato ang life ron? Nga dili na ta ka-afford mga gala nga murag ato nang pasaya-sayaon ang atong time and atong oras tungod lang sa ato ang kinanglanon. Wala ba ta kabalo? Kalimot ba ka? Nga wala gidalo ni ama iyang anak para ikaw makabaton kag kaluwasan? Kana pa ba kahang imuhang problema nga gamay kada adlaw? Nga saon na lang ni imong negosyo? Wala maginagi withhold. Ang iyahang anak, wala niya gidalo. Kana ba magkahi mong bayronon kung saon na pagbayad? Ha? Kana inyong problema, bayad na sa tuition. My goodness, it's all about business and that is temporary. You need to learn more of Yeshua. So ayaw kay tagaig kabug-aton ang temporary lang. Kay naatay ginapaabot pa nga big assignment. Unsa atong big assignment? Unsay assignment nimo? Ha? You will reign with Him. And that would be a big responsibility and task to rule. Tibuo kalibutan ang atong i-reign with Him. Muagi sa imong mga kamot katong mga tao nga mga pulusupog nagdaog-daog nimo. Kaya balo ka ba that kinahanglan buhion pa niya tong mga unang-unang namatay bago siya mo reign. Kano sa amo reign sa Yeshua when He comes nga iyahang duha ka tiil mutugdo sa Mount of Olives. But before na mahitabo, everybody, kung iyahang mga elected, will meet Him on the air. Og ang mga patay, iyahang buhion. Wala pa ng pag-abot. Unahon sa niya buhion tong mga unang-unang tao. Imagine na buhion ang mga patay. And then naa kay assignment to talk to that person. During sa assignment, nabaday reign with Him. Tagay ragugkog verse ng we will reign with Him. Kay na, manggid na verse anak tingali no. Patangali ta kabasa anak no. Dili lang na worship lang ta pirme. No. You have a big responsibility and task during the reigning with Yeshua. Busa imong pasaron, imong gagmay nga responsibility ron. Kung dili ka ka-manage sa imong oras, you cannot reign with Him. Kay irresponsable ka. Ako sa akong oras. Tagai ko verse. That you will reign with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will not deny us. He will also deny us. Klaro ang pulong dili. So kung kinsa tong dili ka endure, dili makapadayon,
balod ang pagtuo sama sa dagat. How can you be responsible kung ikaw dili ka saligan sa imong gagmay nga pagsulayron? Giingnan nga dili ka manguwag gyud. Giingnan ka nga dili ka manguha gyud. Giingnan ka dili ka mangawat gid ka kuponban sa bangko o sa imong opisina. Giingnan ka nga dili ka manguhag dili imo, giingnan ka nga ayaw pagdala og pagkaon. Basta eat all you can, di mo bit-bit kag tinago, gikawat gyud. Kana gamay nang abutang, pero gitan-aw na ni Almighty ni imo. Giingnan ayaw kwaa, gikuha gyud. Kinsa ka nagsulti nimo og sultig ayaw? It is Ruach HaKodesh. The Holy Spirit of Almighty will always bring conviction sa imong kasing-kasing that do not do it. Giingnan nga dili ka makig-sex sa dili nimo paasawa, no sex gyud. Unsa man ang imong responsibilidad nga di magani ka overcome sa gagmay nga mga butang. How can you reign with him if you cannot endure that little nga gitawag nga tai nga dili unta nimo na daginuton ang gamay nga pleasure nga temporary lang na. Giingnan man ka touch no one, dili maghikapay aron dili manguwag, manghikap gyud. So how can you be responsible karon pa lang? How can you be elected nga mahimo kang reign with him if you cannot endure sa gagmay nga temptasyon o pagsulay sa imong kinabuhi? Magka sayop-sayop pagyod, dili maka-overcome. Giingnan dili tan-aw anang YouTube nga nagahubo-hubo nga naga-sex diha, mo lurat gud ang mata. Busa ingon ang Biblia, ko ang imong mata mo'y rason nga makasala ka, lugita na. So in other words, pwede ka nga magpayunok, kanang yunok putlon ang tintin. Cut. Putla ang kamot. Lugita. So pwede ka magpayunok kung ikaw imo problema ang imong kanilaki. Kinatao. Putlon. Mabuhi gyapon ka maskin wala na kaana. Mga yunok na. If you are allowed to make lugit your eyes, and if you are allowed to make cut sa imuhang kamot para dili ka marason nga maimpyerno ka, so pwede ra ipong ipakat na imuhang ikataw. That is science, ikat kaning yunok. Di ka madaot ana. Kung mo na rason. But if you can endure, hallelujah, if you can overcome og mga uwag, no need to cut off. And you will be ready to reign with him. Palo ka nga nung gabi ang reward sa maka-overcome, kay dili lalim oy mo overcome ta. Oh, yeah, dili lalim, especially nga naanad ka, dili lalim oy nga mo overcome ka. I'm telling you sa akong life karon lately, daghan kay ko gustong buhaton. I know my capacity kung pwede kong buhaton. Daghan kay ko gidesisyonan, dili na ko buhaton. Dili na ko buhaton. Dili na ko buhaton. Dili na ko buhaton. Relax lang. Magpataas ka lag hair. Magpataas ka lag hair. Dili. Yeah, I'm telling you. I'm telling you, daghan kay ko gi-decide sa akong life nga nag-ingon kog no. It's between me and the Lord. And that's the reason why the Lord is telling me to tell you. Kasabot bagid ka sa Romans 10, verse 9. Dili nimo na masabot, you cannot endure your temptation and challenges sa imong kinabuhi. Magkamali-mali gid ka sa imong desisyon, hanto dili nimo
butang sa imong kauyukan ning pulong na ni about the Father Ama raised Yeshua from the dead. In other words, giana kaniya gibayaran. Didto siya sa hell nagantos og didto pud siya gibanhaw nga nag-ingon si Ama, enough! Tama na imong pag-antos. O gipadalaan niya yang balang espiritu didto sa hell to raise Yeshua from the dead. What are the stages of death? Spiritual death, physical death, and eternal death. Mauning giagian, dinhi siya na banhaw. Busa ang lawas ni Yeshua, nibalik siya ang iyang lawas, glorified body na, nabanhaw na, ug maupod ning buhaton sa atong unang-unang namatay. Ibanhaw siya, pulihan siya lawas nga dili na madunot. Tagai kog verse that He will come to judge the living and the dead. Pinaagi sa verse nga mabanhaw ang patay, iyang banhaon to be katunana sa Mark something o sa Matthew, that when mubalik na gali siya sa air, mubalik na siya sa air, sa clouds, mabanhaw, muuyog ang, akong ma-imagine ba, nga nganong muuyog ang kalibutan ba? Alangan dili mauyog ang tanang mga lubnganan. Muabli para mo banahaw tong mga bukog nga wala gipang cremate. Ampot kung saon ang gipang cremate, bahala na si Almighty. I solemnly charge you in the presence of Almighty and Messiah Yeshua. See, duha ka ato ang i-honor. Almighty and Yeshua. So, dili pwede mga igala nga si Almighty si Yeshua o si Yeshua si Almighty, dili na pwede. I'm telling you, gaduha-duha gid ko kung saan kaluwasan na mong maangkon mga igala. Imagine mo tuo lang ka ni Almighty and then si Yeshua wala ka mo tuo. Unsa ka lang kaluwasan ang imong maangkon ni ana? Dili ko kasabot. Mutuo kay Almighty, dili mutuo kay Yeshua, asa naman nang tani ron. Usa may imong tuhuan nga mabanhaw, usa may i-confess nimo that Yeshua is Lord. Nga gibanhaw siya ni Ama, kung si Ama, si Almighty to, siya ra pud nagbanhaw-banhaw siya kugunigon giun sa man na. Pagunahon na in taon sa mga taong nagtuo lang kay Almighty, ha? Who is about to judge the living and the dead at His appearing at His and His kingdom. Klaro dili. Karon tagaay kog verse. Ngayang banhawon ang patay. Ha? And we will meet Him sa air. Naana sa Mark 14 or Matthew, something there. Busa excited go. Imagine banhawon niya mga patay. Buhion to niyang unang-unang namatay. Even katong naglangsang ni Yeshua. Imo nang maila-ila. Og naa kay assignment kung napili ka to rule with Him. Kay imo na silang tudluan, sultihan. Tagaan kag assignment. Ino ni mo, Dadang, tungod kay ikaw, faithful ka nga servant, imong assignment tong didto, adto ka ana sa kuan, adto ka dito sa Europe. Matingala ka, si Dadang, in a one click mo na, ay, to ana sa Europe, kain mo na. Nakaroon, kung dili ka abdik, tawagon. Nga giingnan lang kag anhi-ani nga oras, kung manilhig ka kadali sa simbahan, di, magani ka kapanilhig, usaon na lang pag-assign mo. Ha? Di magani ka katuman sa imuhang prayer din sa oras nga giing nag alas 3 kadlawon mo pray, alas 5 man moabot og alas 6. Busa, I'm telling you, the moment we reign with Him, it is a big responsibility.
Nagtuo mo nga dako na nga responsibility. No, agamay, dako na. Imagine buhion niya. Awa na good ni. Ha? Thessalonians diay. For the Lord himself shall come down from heaven with a commanding shout and the voice of archangel and with the blast of almighty shofar. And the dead in Messiah will rise first. Then we who are alive, who are left behind, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So before the meet niya, buhion niyang mga patay. Imagine, pila ta kabuok, billions, trillions of tao. So to meet the Lord in the air, and we shall always be with the Lord. O katong tao na matay sa una nga wala kay Kristo, will also be judged. Klaro na dili. Then we who are alive, who are left behind, will be caught up. Kita nga nabilin ba nga wala ta, nakaabot ta sa iyang pagbalik with them in the clouds. Magsugod ta sa? Okay, sugod daw ta sa 13. Palihog daw. Sugod ta sa 13. Now, we do not want you to be uninformed. Oh. Na-informed na ba taron? Wala na'y magmahay. Busa ka tong mga nagasimba unta din dili unta sigig cellphone maminaw kay mo na nito nga limon chance. O magsimba kay dili masigi gungong. Kay magtuon ta kay you will be informed. Kung nag-ingon si Timoteo, nag-ingon diri si Paul, now we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who are asleep, so that you may not grieve like the rest who have no hope. Abi ni mo sa tinuod lang, I saw myself still crying that my mother already not with me. Makita na ko gulingon nga maglila ko kay gimingaw lang ko sa akong mama, pero mao ni nga magkita rami one day. Okay? Next. For if we believe that Yeshua died, balik-balik no, if you believe that Yeshua died, mo lagi ni ang gusto ipa-emphasize nga makasabot ka. Mo gid ni ang pinaka-core nga makabaton og kaluwasan ang tao. You believe. Not only believe but understanding that Almighty raised Yeshua from the dead. Unsa tong klaseng kamatayon nga iyahang nabanhaw? Spiritual death, physical death, and eternal death. Klaro? And Yeshua died, you need to understand. If we believe that Yeshua died, remember, Yeshua dito mamatay, but the reason why namatay, para mabayaran ta. Maunang pinaka-core nga dapat natong tagaan o pagtagad kay si Almighty Ama will be happy the moment you understand this. Dili lang kay patay-patay, nag-antos, para nako. Kinsa man nagsugod ana nga klase na naka-feel ana. Di ba kita tanan man? Di ba? Kita tanan man? Di ba? Okay. So if we believe that Yeshua died and rose again, so with Him, Almighty will also bring those who have fallen asleep in Yeshua. Okay? Muna gani nga dapat before mamatay, pasabton gyud. Okay? Next verse. 16. For the Lord Himself, nagbasa na ko ganina sa, wala pa ko kabasa sa 15. Okay. For this we tell you by the word of the Lord that we are, who are alive and remain until the coming of the Lord, shall in no way precede those who are asleep.
Dili na ta, kat kung maabdan pa nato. Una ingon gani ko, Lord, kano sa ka mo balik ka? Kano sa man mo balik si Yeshua, Ama? Mauragin na akong ginasulti kanunay, Ama. Kano sa man siya mo balik? Balo ka exciting kay na ang adlaw. Ayaw kay mong excited aning unsa imong madawat, makabalay. Sa tong ako gipaabot nga dako nga panalangin, pero wala ko na excited ana, mas na paabot ko sa iyang pagbalik. Pero the reason why na ako ipaabuton ng mga material, kay kung di pa siya mobalik, na pa man siya ipabuhaton sa to, Muna nga ayaw kay sige, trabaho para sa imuhang kaugmaon. Wala may problema no, na kabalo lang ka mo manage sa imong time. Dili lang kay unfair kay ka, mas daghan ang imong panahon sa pagpangitag kwarta kaysa pagpanahon sa imong tun-an ug imong isugid ug isulti nimo ang kamatuoran, ang redemptive plan ni Father. Dili lang kay sige lang kag sulti sa kamaayo ni Lord, sa maayo dawat ka, aron makadawat kag kaayuhan. Salamat ang mga kaayuhan, pero dapat makabalo sila nga dapat ang ilang ngalan mahisulat sa libro sa kinabuhi. Kay luoy kayo ng mga tao nga di makasulat kay they will not be saved. Okay. So muna ni. Nagbasa na taga na diri. For the Lord himself shall come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, with an blast of Almighty's shofar. Muna, Mark, pag shofar sa daw, bi, ka na pinakakasugod. Bi, kwa. And with the blast of Almighty's shofar, and the dead in Messiah shall rise first. Hallelujah! Yes! Muna nga ayaw gid ninyo ipakremate ng inyong mga loved ones, ha? Hindi man noon maglisod si Almighty, no? Pero lami man gid ng bukog nga iyahang buhion. Kita mo, kabasa mo sa story atong mga bukog, ng mga kalabira, gibanhaw, ni bangon, hay! Ning butangan din o glorified body. Mo man ang ikaduha, physical body gibanhaw ni Yeshua. Physical body, nibalik siya sa yang lawas, nga ang lawas glorified body na, dili na madunot. Hallelujah! Praise Yeshua. Kaya blow daw Mark, blow daw Mark, praise the Lord. Ako gusto na ko imagine nun ba na? Amo ni atong madungog. Pinakakuso, loud, shoutest, hallelujah. Wow. Imagine na ragun na, no? Kusog pa noon ato kayo. Blast good. Imagine na ng blast. O sa may meaning sa blast. Grabe kag. Hallelujah. Kadaghan to imagine pila ka anghel nga mo blows. Mo lanog-lanog. Pila ka anghel nga mo blow og shofar. And then buhion tong lawas sa atong mga loved ones. Okay, tanawa ang verse 17. Then we who are alive, who are left behind, will be caught up together with them in the clouds to meet. Musabay di ay ta. Musabay ta sa mga loved ones nga namatay nga naa kay Yeshua. We will meet together with the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Hallelujah! Pakpak! Amen! Busa, do not dare nga na'y mamatay nga wala kasabot sa kay Yeshua is Lord nga nabanhaw siya gikan sa patay. Lahi po na yung lugar, no? Praise the Lord. Abi ni mo mga kaigsunan, dapat mauna na ang core sa atuang kinabuhi. Do not think too much sa mga temporary lang aning kalibutanan ni plano diri, plano dito, plano unsay ako ang ani, plano unsa akong buhaton.
Well, maayo man na, pero ayaw hutda imong oras diha. Ayaw hutda imong oras din ha. Balanse ing na imong silingan. Balanse lang. Kay unsa may bumabuhaton sa motor, balanse na sila daan dili. Tumba na sila daan dili. Tumba na daan ang motor. Muna gani dili maayo magsakay og motor kay kana daan tumba. Isa lang kasigran nimo tumba ka. Muna kinsa mang responsibilidad ang mosakay sa motor kinahanglan nimo i-balance. Muna ikaw kung di ka kabalo mo balanse sa imong oras, you do not know how to manage your time, tumba-tumba gid ka. Kay ang motor tumba naman na daan. Di ba? Tumba naman na. Butanaw kag motor, tumba na gid na. Abi nimo, when I was 15 years old, nagasakay gid kog motor. You ask Pastor Bob. Nagamotor ko sa Cagayan, maura na. Mangawat gid ko og kana ganing motor sa akong papa. Mao gid na akong motor. Moadto ko dito sa tindahan nila ni Pastor Bob motor. Anto dinhi, ga motor ko. And then gusto na unta ko mo sakay og motor. And then musulti mo ana man ko nga basig, Lord kanang mutumba naman ginadaan pero dili ko mo ingon nga di na ko sakay ha kay nagplano ra ba ko mobalik og motor. Kanang gagmay lang. Tapos gusto magi ko sakay. Pero tumba na daan. So kinsa may mo control og mo balance? Ako. Aron di ko mutumba, di ko magpataka-taka. Duha ra ka buok ligid. Pwede mo kumubalik tulo ka ligid. Kaya ano, sila ra ka afford? Puhon? Oh, tulo ka ligid, motor. Busa mga kaigsuunan, magbalanse mo, balansihi. Nga dili tanan ang imuhang concern aning kalibutan ni. Even ministry, dili pwede. Nga sige na kag ministry, wala na kay di nakabalanse sa imuhang life. Balance gyud. Kaya usahay mo nang gamiton ang ministry. Magdagat ko kay ministry. Moadto kog bukid kay ministry. Mag-online business ko kay ministry. Bahala mo. You are responsible sa imong decision. You should be a good manager sa imong self. Balanse para dili ka basta-basta matumba. Are you listening? Okay. Diha ako taman. Let's all stand. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to you, Adonai. Praise Yeshua. Amen.